Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Timothy chapter 6. At ang ating pagpupulayan ngayong umaga ay sa chapter 6 verse 6 hanggang 10. 6 hanggang 10, chapter 6 ng 1 Timothy. Ito po ang salita ng Diyos. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa libutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, kasiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais simaman ay nauhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. Siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamutan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamahan, ng ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinugso ang kanilang mga sarili ng marami. Ito po ang salita ng Diyos tayo pinili. Masalamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Muli namin hinihingi ang iyong biyaya na kaunawaan ng mga bagay na ito. At masigit pang biyaya at masunod ang mga salita mo. Ama, lahat ng ito ay mauwi sa kaparihan, sa lalatian ng iyong pangalan. Aming sa dalangin sa Panginoon. Pag-aralan natin dun sa last week or last Sunday na mayroong mga maling katuruan na nilabanan ni Pablo sa aklat ng Timoteo o sa Efeso. At isa po doon yung prosperity gospel na naririnig din natin hanggang sa panahon natin ngayon. Kung babalikan natin yung verse 5, ang sabi po dito, pag-aaway ng mga taong masasama, ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Paraan ng pakinabang ang kanilang kabanalan. At ito po ang pinaka-main or core doctrine ng prosperity gospel. Na kapag ikaw ay nagpakabanal, ikaw ay sumunod, ikaw ay gumawa ng mga bagay na ganito, ikaw ay payayamanin ng Diyos. Meron din naman po mga katuruan na tinatawag na situational godliness or magiging banal lang kapag conveniente or beneficial ang kanyang pagiging banal. For example, magpapakabanal lang kung maayos ang kanyang buhay o maganda yung kanyang buhay. Pero kapag dumating na yung kahirapan, para bang nagkaroon na ng justification o dahilan na hindi na maging banal o sumuway sa utos ng Diyos. O dahil humirap na yung buhay niya, hindi na natanggal siya sa trabaho, o kaya wala na silang makain, o pwede na akong sumuway sa Panginoon, pwede na akong magkasala. Ibig sabihin, hindi na siya susunod sa kabanalan na ibinigay ng Diyos. Ito po yung tinatawag na situational godliness. Banal lang kapag maayos ang buhay. At syempre, alam din natin yung katuruan ng karma. Dapat may kapalit ang kabanalan. Kapag ginawa ko ang mabuti, dapat mayroong mabuti kapalit. Ito yung nakikita natin, naririnig natin mga katuruan patungkol sa kabanalan. Kaya sa ating pag-aaral po ngayong umaga ay inayos o kinorek ito ni Pablo. At pinamagatan ko po ang ating sermon ngayon na kabanalan na may kasiyahan. Ito ang nais ni Pablo na malaman natin na yung kabanalan na may kasiyahan ay siya na mismo ang pakinabang. Mensahe ko po ngayong umaga, ang pagpapakabanal ng mga mananampalataya ay hindi para sa pakinabang o nakabatay sa pakinabang. Ang kabanalan na may kasiyahan ay ang mismong pakinabang. Dalawang punto ang nais kong tignan ngayong umaga, ang biyaya ng kabanalan ng may kasiyahan. Pangalawa, paraan para tayo ay maging kontento o magkaroon ng kasiyahan. Unang punto, ang biyaya ng kabanalan ang biyaya ng kabanalan na may kasiyahan. Kung titignan po natin yung text sa verse 6, makikita natin dito ang nais ipahatid ni Pablo. Sabi niya, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Una, tignan muna natin yung dalawang salita na ginamit niya. Kabanalan at kasiyahan. Magkaiba pong salita ito. Ang kabanalan po ay tumutukoy sa kanyang pamumuhay, paglakad, pamumuhay. At ang kasiyahan naman po, ito po'y tumutukoy sa lagay ng kanyang puso at isipan. No? So,
May kabanalan, nakikita natin external, pero yung kasiyahan, hindi natin yan basta-basta o kaagad nakikita dahil ito ay panloob na katangian. No? So yun yung titingnan natin dalawa. Ngayon, makikita natin yung pagkakaiba ng maling turo at ng tamang turo na tinuturo ni Pablo. Sa verse 5 na ating nakita kanina, ito yung maling turo. Ang sabi dito sa ating verse 5, ang kabanalan daw po ay paraan ng pakinabang. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging banal, kapag ikaw ay gumawa ng mga bagay na ayon sa mga utos ng Panginoon, ikaw ay dapat tumanggap ng pakinabang. Ngayon, yung pakinabang po na tinutukoy dito ni Pablo ay tumutukol po sa pera, ayon po sa konteksto. Kung titignan natin yung verse 10 ng chapter 6, may kita natin dito, sabi sapagkat ang pag-ibig sa salapi. So ito yung inaatake ni Pablo, yung pag-ibig nila sa salapi. Kumbaga, sila ay sumusunod, sila ay nagpapakabanal para sila ay makakantan ng pakinabang, which is yung salapi o pera. Kumbaga, naglilingkod sila para sa kayamanan o posisyon ng paggalang. Kaya nga, kung babalikan natin yung mga kwalifikasyon ng isang pastor at diakono, isa doon is yung hindi dapat umiibig sa salapi. Dahil sa kanilang panahon, yung mga tao na nandito sa Efeso, sila po ay naglilingkod dahil sa kanilang pag-ibig sa salapi. Kumbaga, hindi sila maglilingkod sa Diyos kapag walang kapalit na bayad sa kanilang ginagawa. At yun ang inaatake dito ni Pablo, na ang kanilang kabanalan ay iniisip o inaakala nila na paraan ng kanilang pakinabang. Pag sila ay naglingkod sa church, maging sa mga balo, kung maaalala natin sa chapter 5, kung sila ay maglilingkod sa church, dapat meron silang pakinabang na pera or monetary na bayad sa kanila. At yun yung inaatake dito ni Pablo. Ang kabanalan na ginagawa natin, yung paglilingkod natin, ay hindi po paraan ng pakinabang. Ang tinuturo sa atin ni Pablo, sa verse 6 ng ating text, ang sabi niya dito, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So, nakikita natin yung pagkakaiba. Sa maling turo, kabanalan, paraan sa pakinabang, sa tamang turo, ang kabanalan na may kasiyahan ay ang mismong pakinabang. Ngayon, tingnan natin dito, nagkaiba na ngayon yung paggamit ni Pablo dito ng pakinabang. Dahil ang pakinabang dito ay hindi na pera, kundi yung mismong kabanalan na may kasiyahan ang siyang pakinabang. Nakukuha niyo po yung tinuturo ni Pablo dito. No? So hindi pera yung pakinabang. Ang pakinabang, yung mismong kabanalan na merong kasiyahan. So may kita natin yung dalawang prinsipyo na gustong ipahatid sa atin ni Pablo. Una, ang kabanalan mismo ay pakinabang na. Yung kabanalan mismo ng isang mananampalataya ay pakinabang na. Pakinabang na. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way. No? Kung tayo po ay nag-exercise, alam natin yung benepisyo ng exercise. Lumalaki yung muscle natin, pumapayat tayo, gumaganda yung ating pakiramdam. Pero sinasabi ni Pablo, bagamat may value or kagandahan, pakinabang yung mga exercise natin, ay merong mas malaking pakinabang ang pagiging banal. Bakit? Sabi dito sa verse 8, as it holds promise for the present life and also for the life to come. So yung pakinabang ng kabanalan ay hindi lang dito sa lupa, kundi ang pakinabang maging sa buhay na darating. Nakikita niyo kung sinasabi ni Pablo dito. Kaya pakinabang pala o yung kabanalan pala, makikita natin, napakarami na ng pakinabang. Sa present life, yung kabanalan na meron tayo, nagbibigay ito ng maayos na ugnayan o fellowship sa Diyos. For example, pag ikaw ay nagkasala ngayon, o gumawa ng kasalanan, tapos sabihin mo, magbabasa ka ng Bible, makikinig ka ng salita ng Diyos, hindi palagay ang iyong puso. Hindi masaya ang pagsamba sa iyo. Bakit? Meron kang dinadalang kasalanan. Pero kung ikaw ay lumalakad sa kabanalan, ang pagsamba ay merong kagalakan. So isa po yun sa mga present promise ng Panginoon o value ng pagiging banal. Ang kabanalan din po ay naglalayo sa atin sa mga consequences ng ating kasalanan. Alam natin ang bawat kasalanan merong consequence yan.
Kaya ang pagiging banal, ang paglakad sa kabanalan, inilalayo tayo sa mga ganong klase ng consequence. Ang kabanalan din po ay nagbibigay ng kagalakan mula sa nilikha ng Diyos. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5, na pag-aralan na natin ito. Masabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5, kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at pag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan, kundi tinatanggap ito ng may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So yung mga blessing na ibinibigay ng Diyos, nakakamtan lang natin yung tunay na blessing niya kung tayo ay lumalakad sa kanyang kabanalan. Hindi natin ma-appreciate ang mga pagkain, yung mga binigay sa, hindi natin ma-appreciate yung ating pakikipag-asawa, hindi natin ma-appreciate ang mga bagay na yan kung hindi tayo lumalakad sa kabanalan. At yun yung isang pakinabang na ibinibigay sa atin ni Pablo. Kung tayo naman ay lumalakad sa kabanalan, lahat ng mga ibinibigay na blessing ng Panginoon, nagkakaroon ng pakinabang. Siyempre, ang kabanalan, nagbibigay din ng kaayusan at purpose sa buhay. Alam natin kung saan tayo tutungo. Dahil ang kabanalan, hindi naman natin na-achieve kaagad yan. Merong direksyon ng ating buhay. Alam natin kung anong gagawin natin, kung ano ang mali at tama dahil sa kabanalan. At ang higit sa lahat na maganda, ay ang kabanalan ay nagbibigay sa atin ng matibay na ebidensya na tayo nga ay iniligtas na. Dahil imposible sa isang tao na maging banal maliban sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay lumalakad sa kabanalan, isang napakalaking matibay na ebidensya para sa iyo yan na ikaw ay niligtas ng Diyos. Pero kung wala kang kabanalan, ayaw mong lumakad sa kabanalan, hindi ka magkakaroon ng katiyakan. Kaya palagi kang magkakaroon ng doubt sa iyong puso. Ay, dami kong ginagawang kasalanan siguro, hindi ako pinakabanal ng Panginoon, siguro hindi talaga. Kasi hindi ka lumalakad sa kabanalan. Kaya nga isang pakinabang din sa ating buhay mananampalataya ang pagpapakabanal. Dahil again, ito'y nagbibigay din ng matindi o matibay na ebidensya na tayo ay niligtas ng Diyos. At syempre, kung tayo ay lumalakad sa kabanalan at alam natin na tayo ay sa Diyos, ang pangako ng Panginoon, may mga gantimpala inanda sa mga banal. Ang mga pagpapala na ipinangako sa Bible, para lamang po yan sa mga banal. Para lamang po yan sa mga saints ng Panginoon, sa mga tinawag ng Panginoon. Kaya kung ikaw hindi namumuhay sa kabanalan, wala kang assurance na matatanggap mo yung mga gantimpalang yun. Pero kung ikaw ay lumalakad sa kabanalan, meron ka ngayong assurance na meron kang tatanggapin balang araw. Kaya nga, napakalinaw na sinabi ni Pablo dito, ang godliness ay pakinabang sa maraming paraan. Dito sa buhay na ito at maging sa buhay na darating. Okay, so ang kabanalan ko ay pakinabang na mismo. Ang kabanalan ay pakinabang na gusto. Ngayon, ang kasiyahan naman at pagiging kontento ay pakinabang din. Again, ito po'y tumutukoy sa lagay ng puso. So kanina ang kabanalan tumutukoy sa paglakad, ito naman po'y tumutukoy sa puso. Isa pong malaking pakinabang ang pagiging kontento sa buhay. Marami sa kalungkutan ng mga tao ngayon ay dahil sa kanilang hindi pagiging kontento. Pag may nakitang bagong gamit, bagong cellphone, bagong bahay, magandang buhay, magandang sasakyan, pag nakikita nila yung mga dati nilang kaklasin, maangat na sa buhay, mapapasana ulit na lang. At sa paggamit pa lang ng salita na yun, nararamdaman na nila ang kanilang kalungkutan. Bakit? Kasi hindi sila masaya sa kanilang kalagayan. Hindi sila kontento sa kanilang kalagayan. Sana ganun din ako. Bakit sila lang ang meron ganun? Or kapag dumating na sa atin yung mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos, kapag wala tayong kakontentuhan sa ating puso, ang lumalabas sa ating mga labi, ito lang. Sabihin mo, binigyan ka na ng Panginoon ng pagpapala, pero ang lalabas sa ating labi dahil hindi tayo kontento sa ating kalagayan, ito lang.
Kaya nga mga kapatid, ang kasiyahan ng pagiging kontento ay isang malaking pakinabang. Dahil ang pagiging kontento ay kasiyahan sa sapat niyang kalagayan. Kasi kung wala na siyang dinidesire na lagpas sa kanyang pangangailangan, hindi na siya nadidisappoint. Or hindi na siya nagnanasa pa. Sabi doon sa verse 9 at verse 10, nakikita natin yung isang tao na walang kasiyahan sa buhay. Ang sabi po sa verse 9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog saan? Tukso, nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yan po ang puso ng walang kakontentuhan. Kalungkutan, siya mismo naglalagay sa kanyang puso ng kalungkutan. Kapag nakakita siya ng mga bagay, o nagnanasa na kayo ng kanyang puso at wala siya ng mga bagay na yon, nadidisappoint siya sa kanyang puso. Ito lang binigay mo sa akin, Lord. Bakit hindi yun? Pero kung ikaw ay merong kakontentuhan, kahit nasaan ka man ilagay sa buhay mo, anuman ang iyong kalagayan, eh meron kang kasiyahan. Kaya napakaganda na ginamit o yung translation ng ating Tagalog. Ang sinabi niyo doon, kasiyahan. Sabihin, masaya na siya sa kanyang kalalagyan. Ngayon pagtutukin natin mga kapatid, katulad kanina nabanggit ko, ang kabanalan ko ay tumutukoy sa pamumuhay, ang kasiyahan ay tumutukoy naman sa lagay ng puso. Kaya ang sinabi ni Pablo dito, na ang kabanalan, gandang buhay, na may kasiyahan, ang sinabi niya, hindi lang basta pakinabang, ang sabi niya, malaking pakinabang. Dahil hindi lang maayos ang kanyang lakad, maayos din ang kanyang puso at isipan. Nakita niyo yung pinupoto dito ni Pablo. Anong kasalanan dapat natin pagsisihan dito mga kapatid? Ang maling akala sa pagpapakabala. Ang maling akala sa pagpapakabala. Katulad sinabi sa verse 5, inaakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Ang pag-aakala na kapag naging Christian ka na, ay gaganda na ang buhay mo, wala nang problema, mali pong akala yan. Ang pag-aakala na kapag gumawa ka ng mabuti, yayaman ka na, mali pong akala. Lahat ng ito ay akala lamang at hindi batay sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang sinasabi dito ni Pablo, ang kabanalan na may kasiyahan ay pakinabang. Anong lunas sa atin ng Ebanghelyo? Tandaan natin ito mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ang kabanalan at pagiging kontento natin ay dahil ito ay patunay ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang lunas po sa maling akala ay ang katotohanan na ikaw ay kay Kristo. Ikaw ay kay Kristo. Ang tunay po, tandaan natin, ang tunay na kabanalan ay nagmumula lamang sa Diyos. Tulad nabanggit ko kanina, tayo ay mga makasalanang tao. Walang kabanalan na naninirahan sa atin. Ngunit dahil sa gawa ng Trinidad na Diyos, tayo ngayon ay merong kabanalan. Ang Diyos ang pumili sa atin, si Kristo ang nabuhay na may kabanalan at namatay para sa atin, at ngayon ang banal na Espiritu ang naglalapat sa atin ng ginawa ni Kristo. Kaya nga tayo ay banal sa harap ng Diyos Ama dahil sa ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo, at tayo ay patuloy na pinababanal upang maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Anong tinutukoy ko dito mga kapatid? Yung kabanalan na meron ng isang mananampalataya ay gawa mismo ng Diyos. At kung ang Diyos ay kumikilos sa iyo, ito'y patunay na ikaw ay sa Diyos. Ang Diyos ay kumikilos lang sa pagpapabanal sa kanyang mga tao. Hindi ka pwedeng maging banal kung wala ka sa Panginoon, wala ka kay Kristo. Kaya sa kabanalan pa lang mga kapatid, malaki na ang pakinabang sa atin. Kasi napapaalala sa atin
tayo ay sa Diyos. Tayo ay sa Diyos. So, ang kabanalan po at pagiging kontento natin ay hindi po nakabatay sa ating sitwasyon. Ito ay nakabatay sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Hebrew chapter 13 verse 5, itong sabi ni Pablo, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Bakit daw? Kasi maganda yung pag-aari natin, kasi ayos yung pag-aari natin. Hindi. Kapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o mababayaan. So anong basis ng ating kabanalan at kasiyahan? Diyos. Hindi sitwasyon ng buhay, kundi Diyos. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong umibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na meron kayo. Pagkat hindi ko kayo iwanan. Ako ang kasama niyo. Ako ang kasama niyo. Ako ang kumikilos sa inyo. Ako ang nagligtas sa inyo. Ako ang nagpapakain sa inyo. Ako na Diyos mo. Ang umaakay at nag-iingat sa iyo. Kaya masiyahan ka. Kaya makontento ka. Kaya ang hamon mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayo sa kabanalan at pagiging kontento sa kung anong meron tayo ngayon. Huwag na tayong mabalisa o maghabol pa sa mga bagay na wala naman sa plano ng Diyos para sa atin. Napakaliwanag na sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapa sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting. Bakit dapat tayo maging kontento? Dahil kaya ng Diyos na pasaganahin tayo. Sino ang lumikha ng langit at lupa, mga kapatid? Diyos. Sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya kaya tayong pasaganahin. Pero bakit hindi tayo sagana? Sa Kanya, soberano. Kaya nakakatang pa rin ito, nakabase pa rin ito sa pagiging Diyos ng ating Diyos. Pero may pangako sa atin, mga mananampalataya, Philippians chapter 4 verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kalulatian. Kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay kay Kristo, pupunuan ng Diyos ang bawat mga kailangan. Pangako ng Diyos yan, mga kapatid. Salita ng Diyos yan. Ngayon, nilagay ko po itong bilang hamon. Sapagkat ito nga ay hamon sa atin. Hindi ito madali para sa atin. Mabilis tayong mabalisa. Tama? Hindi lang magsakto yung ating pambayad sa ating lupa, nababalisa na kagad tayo. Mabilis tayong mahila ng tukso. Oh, punta ka dito, bibigyan kita ng 50,000. Sige, punta tayo at di natin alam kung bakit tayo bibigyan ng 50,000. Pagpunta pala natin doon, kailangan mong i-deny si Kristo. O kailangan hindi ka sumamba ng Sunday. Kung pupunta ng church, bigyan kita 50,000. Ano kaya pipiliin? Matutokso tayo sa mga bagay na gano'n. Kaya nga ito'y hamon sa atin. Hamon, mga kapatid. Na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay masiyahan. Sa biyaya ng Panginoon, bilang tulong sa atin sa hamon na ito, binigyan tayo ni Pablo ng ilang mga bagay na dapat natin pagbulayan upang tayo ay masiyahan, makontento. Binigay sa atin yung point 2, paraan para maging makontento tayo. Mahirap, di ba? Pero binigyan tayo ng salita ng Diyos para tayo ay tulungan sa pagiging kontento. Unang prinsipyo nating tandaan. Tandaan na tayo ay nakadepende lamang sa biyaya. Sabi po sa verse 7 ng ating text sa chapter 6, verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. So dito pa lang mga kapatid, sa simula pa lang ng buhay natin, wala na tayong dala. Kaya lahat ng ating matatamasa, lahat ng ating makukuha ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin na ito lang, kapatid. Sapagkat maging yan lang ay galing pa rin sa biyaya ng Diyos. Pumunta ka dito sa lupa, ipinanganak ka na walang dala. Kaya lahat ng meron ka ngayon, dahil sa biyaya. At kung meron kang tinatamasa ngayon, kahit maliit yan, isang patunay para sa iyo, kapatid,
na may biyaya ang Diyos. Na may biyaya ang Diyos. Kaya tandaan natin, tayo po ay nakadepende lamang sa biyaya. Kami magmayabang sa atin, ay hindi, trinabaho ko ito, deserve ko ito. Meron tayong sense of entitlement. Yan mismo ang humahatak sa atin palayo. Meron tayong sense of entitlement na kapag ginawa natin ito, dapat ito ang ibigay sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, sino nagbigay sa iyo ng buhay? Sino nagbigay sa iyo ng kalakasan na magawa mo ng kami? Walang iba kundi ang Diyos. Natandaan natin, para tayo ay maging kontento, alalahanin natin na tayo ay nakadepende lamang sa biyaya. Pangalawa, laging isa-isip ang kawalang kabuluhan ng ari-arian. Sabi pa rin po sa verse 7, pagkat wala tayong dinalang anuman sa libutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Minsan sobrang desire natin sa mga bagay na nakikita natin sa Facebook, sa labas. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat ng yan ay iiwan. Lahat ng yan ay mawawala at mapapala. Kahit na makamtan natin lahat ng desires ng puso natin, lahat ng yan ay iiwan natin dito sa lupa kung saan ito'y mabubulok at masusunod. Natatandaan po ba natin bago tayo nagkaroon ng bagong cellphone? Excited tayo. Inutang pa natin talaga. Nahirapan pa natin ang mga sarili para makuha lang natin ang cellphone na yun. Pero pagdating ng cellphone, paghawak parang natin, naramdaman niyo sa puso ninyo yung disappointment. Na parang, okay, ito na yun. Hindi ba sapat yung mga sinasabi ng mayayaman sa atin palagi? Nakuha na nila ang lorong ng buhay. Pero hindi sila naging masaya. Bakit? Dahil wala tayong may nalabas ng mga. Lahat ng mga bagay na yan, ari-arian, ay walang kabuluhan kung hindi para sa kalulatian. So kung gusto mo maging kontento, alalahanin mo, isa-isip mo ang kawalang kabuluhan ng mga. Pangatlo, pag-aralan natin ang pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan. Yung pagiging kontento po ay hindi po denial ng pangangailangan. Baka may mag-isip sa atin, pastor, kontento na ako, di na ako magtatrabaho. Pastor, kontento na ako, di na ako kakain. Pastor, kontento na ako, kahit na butas-butas na yung dami ko, okay na ako. Hindi po yun ang kontento ko dito ni Pablo. Hindi po denial ng needs ito. Kaya nga sabi sa verse 18 na ninyo, ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masayahan na tayo sa so hindi dinidinay ni Pablo ang needs. Pero itong gusto ko pag-aralan natin, ang pagkakaiba ng needs sa desires at wants. Dahil madalas nating napagpapaliktad kung napagsasama ng mga bagay. Kailangan ko ng cellphone. Bakit namamatay ka ba kung ng cellphone? Nandikit yung mga kapatid. Pero minsan yung desire natin, feeling natin, kailangan natin. Kaya nga, lagi natin tandaan, tingnan natin yung pagkakaiba. Kapag wala ba ako ng bagay na ito, hindi na ba ako kainin? Pag ang sagot mo doon ay, oo, anong tawag doon? Kailangan. Pag hindi na ako kumain ngayong araw na ito, bukas, makalawa, sa 2 weeks, pag hindi na ako kumain, so anong tawag sa pagkain? Ano kung walang kuryente? Walang kuryente, hindi ako makapanood ng Netflix. Walang kuryente, hindi ako makapag-browse ng Facebook. Mamamatay na ako! Mamamatay ka ba talaga? Mamamatay ka ba talaga? So, luxury lang yun. Nakukuha natin yung puso mga kapatid. Nakita natin kung gano'ng kalungkot ang mga taong nang wala ng kuryente. Na para bang dinabukan ang kanilang buhay ng napakalaking pagsubok. Nawalan lang ng ilaw, para bang nawalan na din ang ilaw ng kanilang mga buhay. Mga kapatid, bilang mananampalataya, hindi ganun ang buhay natin. Hindi ganun ang buhay natin. Kailangan natin mapag-differentiate ang isang pangangailangan at desire at luxury ng buhay. Biyaya ng buhay.
ang mga pangunahing pangailangan sa buhay ang dapat magdulot ng kakontentuhan sa isang Kristiyano. Bakit tayo makakontento sa mga pagkain at damit? Kasi ito'y patunay ng katapatan ng puso sa atin. Pinangako niya. Again, hindi po pinagbabawal o pinukondena ni Pablo ang pagkakaroon ng mga ari-arian. Hindi po sinasabi na ibenta na natin yung mga cellphone. Di mga pala kailangan pastor, ibenta na natin. Hindi po yung sinasabi dito. Hindi po kinukondem ng pagka-ari-arian, mga material na bagay. Ang pinukondena po dito ay yung pagiging sakim at walang katapusang paghahangad, yung pagiging ganit sa kanyang isipan na nagmumula mismo sa kawalan ng kakontentuhan. Kung nararamdaman niyo sa inyong puso yun, iwasin po. Pang-apat, pagkilala po sa provision ng Panginoon. Ganun pa rin po, sinabi sa verse 8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Mas maganda yung translation ng English sa ESV. Sabi niya dito, but if we have food and clothing, with this, sa mga bagay nito, we will be content. We will be content. Hindi niya lang sinabi na masisiyahan ka, bakit pwede ka masisiyahan? Hindi, we will be content. Kapag kinikilala natin na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa ating pangangailangan, tayo ay dapat. Sino nagsabi niyan? Walang kita, kundi ang ating Panginoon mismo. Sabi sa Mateo chapter 6, basahin lang natin. Alam na natin itong talatang ito, pero mabilis natin makalimutan. Ang Mateo chapter 6 verse 25, itong sabi ng ating Panginoon. Si Kristo na nagligtas sa atin. Verse 25 ng Mateo chapter 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Bakit? Sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang iyong inumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain ng katawan kaysa damit. Tingnan ninyo mga ibon sa ipapawid, hindi sila nag-aasik, gumagapas, nag-iimbak, maan sa mga kambali, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba na mas mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin niyo ang mga liryo sa para kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa kung mahabihan. Dahil may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa buong kalulakian niya, ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa inyo. At kung gayon, binibihisan ng sino daw nabibihis? Diyos ang damo sa para na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatago sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan? O kayong maliliit ang pananampalataya? Huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin, anong aming inumin, o anong aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Pero ito ang pangako ng Diyos. Batid na inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na alam ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katurihan at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang. Hindi niyo sinabi idaragdag. Ibig sabihin, meron na tayong kagalakan doon sa ating natagpuang katuwiran. At ang mga bagay nito, pagkain, damit, ay karagdagan lang sa atin. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na. Mga kapatid, kilalanin natin ang provision ng ating Diyos. Siya ang ating Pang-lima, pakinggan natin ang babala sa kawalan ng kasiyahan. Kung tayo ay hindi magiging masiya o kontento sa ating buhay, ang kapalit po nito ay pagkakaroon ng kawalang kontentuhan
o pagdidesire sa mga bagay na hindi dapat. Masdan ang mga pababala ng ating Panginoon sa verse 9 at verse 10. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay, hindi niya sinabing pwedeng mahulog. Ang sinabi niya ay nahuhulog. Saan? Sa tukso. At nabibitag. Ano po ba yung bitag? Sabihin, merong pakana ang kaaway. Merong pakana ang sanlibutan. Meron silang nais gawin na ikasisira natin. Yun ang bitag. Sabi dito, kung tayo ay may pagnanais na lumagpas sa ating mga kailangan, nabibitag sa maraming hangal at nakapipisalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa kalabi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. So tinutukoy ito mga mananampalataya. Mga sinasabing Kristiyano nasa loob ng church. Napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming. Ang pamumuhay po na walang kasiyahan ay nagdudulot ng mas marami pang kapahamakan. Mas marami pang kapahamakan. Tingnan natin yung contrast mga kapatid. Pag-aralan natin kanina yung biyaya ng kabanalan. Diba? Ang dami nating tinignan na biyaya ng kabanalan. I-contrast mo ngayon ito sa consequence ng pagiging sakit. Sa consequence ng kawalan ng kasiyahan. May pangako ang kabanalan, pero may pangako din pagiging kawalan ng kawalan. Kaya nga napakaliwanag ng mga sinabi ng Kawikaan 23 verse 4, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka sa iyong sarili, na ang sarili pigilan. 28:20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parusa. At ang sabi sa Mateo chapter 13 verse 22, ang napakasip sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita, maaaring nandito sa ating kalagitnaan, maaaring nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang. So mismo maging kawalan ng kakontentuhan sa buhay ay nagdudulot ng pagiging walang bunga tagapakinig ng salita. Kaya anong kasalanan dapat natin pagsisihan dito? Ang maling pagnanasa o maling hangarin. Misplaced desire. Naalala natin, binanggit ko kanina sa Hebrews chapter 13 verse 5 kung saan sinabi doon, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Pangako ng Diyos yun. Sinabi niya, hindi kita iiwan. Kaya huwag kang makontento ka na. Ito ang kasalanan mga kapatid. Every time na tayo ay hindi kontento, sinasabi natin, hindi sapat ang Diyos para sa atin. Para bang sinasabi, oo, alam ko, nandiyan ka Lord, pero hindi ako magiging masaya hanggat hindi ko nakukuha ito. Every time hindi tayo magiging kontento, narinig na natin ang pangako ng Diyos, kasama mo ako, makontento ka, kasama mo ako. Kaya kapag hindi tayo naging kontento, sinasabi natin, hindi na sapat. Kailangan na pa. Pinapakita nito mga kapatid, ang pangailangan ng mga tao na kapanganakan. Sinabi ng Panginoon, what does it profit a man if he uses his own soul? Ang malala, lahat tayo ay ligaw na kaluluwa. Puro maling pagnanasa at mga maling hangarin sa buhay. At alam ng Diyos yun, na kung tayo ay kanyang pababayaan sa ating mga puso, lahat tayo ay mapapahal. Pero
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang. Mga kapatid, kung pagpapasiyan lang ng Diyos ang kawalang kakontentuhan, wala nang isa sa atin ang aakyat sa langit. Kapag everyday, halos nararamdaman natin ang kawalang kakontentuhan sa ating mga puso. Dahil salamat sa biyaya ng Diyos. Siya ang nangako na kaya niyang baguhin ang ating mga puso. Mula sa puso ng walang kakontentuhan, sa puso ng mayroong kabanalan at kasiyahan, hindi sa mga bagay dito sa libutan, kundi kasiyahan mismo kay Kristo. Ang mangyayari lang yan kung ang Diyos ay pumilos. Kaya, anong hamon natin? I-examine natin ang ating puso, mga kapatid. Nasaan ang iyong kasiyahan? Nasaan ang iyong kakontentuhan? Kung kontento ka ba dahil kasama mo ang Diyos, o kontento ka ba dahil meron ka lang mga ari-arian? Tandaan natin, mga kapatid, ang ari-arian napaparang nawawala. Pero kung ikaw ay kontento sa Diyos, kahit na dumating ang bagyo, mawala lahat ng iyong ari-arian, kahit na magkasakit ka, kahit na pumunta ka na sa pinakamababang posisyon ng isang tao, magkakaroon ka pa rin, o pwede ka pa rin magkaroon ng kasiyahan sapagkat ang iyong kasiyahan at mangyayari lamang yan kung ang Diyos ay kumikilos. Kaya tanong ko, nasaan ang iyong kasiyahan? Nasaan ang iyong kasiyahan? Sabi ko sa Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Masahin ko lang. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Hindi sa pagsasalita ako, hindi nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Bakit? Sa pamamagitan niya nagpapalakas. Katulad ni Pablo, matuto din po tayo makontent. At ang paraan ay kilalanin natin ang kalakasan natin ay galing sa Kanya. Galing kay. So bilang konklusyon po, ang pagpapakabanal ng mga mananampalataya ay hindi para sa pakinabang o nakabatay sa pakinabang. Kabanalan ng may kasiyahan ang mismong pakinabang, sapagkat ang tunay na kasiyahan ay ang masiyahan. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya, sa